Noong December 13, 2021 sa Malaysia, isang ulat sa mga pulis ang isinampa ng mag-asawang nakatira sa Lido area ng Kuta Kinabalu, Sabah, Malaysia. Kagagali lang nila sa isang maikling biyahe sa Kundasang at pagbalik nila, nadatnan nila ang kanilang kasambahay na nakahandusay sa sahig ng kanilang apartment at walang malay. Hindi na ito humihinga. Halos subad na ang katawan nito at ang ulo ay kinalbo gamit ang shave. Ang babae ay kinilalang si Nur Afia Deng Damin, 28 years old. Dumating agad ang mga pulis sa lugar at napagtanto nilang hindi ito isang ordinaryong pagpatay. Ang katawan ni Nur ay may mga pasa at pamamaga sa ulo, balikat, pulso at maging sa paligid ng kanyang mga mata. May mga hiwa at sugat sa katawan ni Nur. Ang mas nakakabahala pa nang tignan ng mga pulis ang loob ng kanyang bibig, napansin nilang may ilang ngipin na wala, hindi lang nabali kundi tuluyang natanggal, pati mga ugat na parang pilit na binunot. At may kakaibang amoy sa silid. Kahit nagsisimula ng mabulok ang kanyang katawan, amoy antiseptic o parang kemikal ang nangingibabaw. Dahil dito nagsimulang magduda ang mga otoridad, posibleng may nagtangkang magtago ng ebidensya. Sa lahat ng mga nangyaring ito ay may pangalan ng dalawang taong lumabas. Si Itika Siti Nurashikin Mudsulang, 34 years old at dating MasterChef finalist, at ang kanyang dating mister na si Muhammad Amri Yunus, 44 years old. Sa panlabas, mukha silang matagumpay na mag-asawa. Pero sa likod ng mga saradong pinto, may mas madilim na nangyayari. Habang lumalalim ang investigasyon na in-interview ng mga pulis ang lahat ng posibleng saksi. Pero nang oras ng tanungin si Itika at ang kanyang dating mister, pareho silang tila pilit na umiiwas. Iginit nilang wala sila sa bahay noong araw ng insidente. Paulit-ulit na lang sinasabi na kararati lang nila mula sa isang biyahe at gano'n ang kalagayan ni Nur nung nadatnan nila. Pero hindi panig sa kanila ang katotohanan. Nang suriin ng mga investigador ang laman ng kanilang mga cellphone, may natuklasan silang bagay na yumanig hindi lang sa Malaysia kundi pati na rin sa Indonesia. Isang bagay na hindi kailanman inaasahan ng sinuman, isang bagay na sobrang nakakakilabot at brutal, napatahimik na lamang ang mga pulis. Nakita sa kanilang mga cellphone ang mga videos, mga kuha kung saan paulit-ulit at walang awang inaabuso si Nur. Sa isang video ay makikita na sinampal at sinuntok si Nur. Sa isa pa ay binugbog siya gamit ang bakal na tubo. May isa pang video na ipinakita na binuhusan siya ng mainit na tubig. Pero ang pinaka nakakakilabot sa lahat ay ang video kung saan ay unti-unting binunot ang kanyang mga ngipin gamit ang pliers. Ang mas malala pa, hindi ito pangapalihim na kuha. Ang video ay nakasave na para lang mga nakakatawang TikTok clip. Para bang ipinagmamalaki pa nila ang ginawa nila. Nang mapanood ito ng mga pulis, agad nilang naintindihan na nagsisinungaling sina Itika at Amri mula pa sa simula. Kaya naman, kaagad silang inaresto. Si Nur Afia Deng Damin ay 28 years old pa lamang. Ayon sa opisyal na ulat ng korte at sa mga ulat mula sa media sa Malaysia, si Nur ay isang Indonesia na ipinanganak sa Bulukumba, isang liblib na lugar ng South Sulawesi. Ngunit ayon naman sa ilang media sa Indonesia tulad ng Kompas TV, si Nur ay pinanganak at lumaki sa Malaysia at nakakuha pa raw ng Malaysian citizenship kahit na natili sa Indonesia ang karamihan sa kanyang pamilya. Pero ano man ang totoo tungkol sa kanyang legal na estado, isang bagay ang malinaw. Si Nur ay nagmula sa isang simpleng pamumuhay. Bata pa lang siya, nagsikap na siya para matulungan ang kanyang pamilya. Habang ibang kasing edad niya ay may mga pangarap, ang buhay ni Nur ay puro pagsisikap para mabuhay. Habang nagkakaedad ay tinahak niya ang landas na karaniwan para sa mga babaeng mula sa kanilang lugar, ang maghanap ng trabaho sa ibang bansa para matulungan ang pamilya. Pagkatapos pakasalan ng kanyang asawang Indonesian, lumipas si Nur sa Malaysia at nagtrabaho bilang stay-in na kasambahay. Sa paglipas ng mga taon, ilang beses siya nagpalit ng amo hanggang sa napunta siya sa bahay ni Itika at ng mister nito. Kilala ng publiko si Itika. Dahil noong 2012, sa edad na 24, sumali siya sa MasterChef Malaysia Season 2. Umabot siya sa top 3 at minahal siya ng mga manonood dahil sa kanyang mga luto at matatamis na ngiti. Pagkatapos ng palabas, pinakasalan niya si Amri na sinasabing isang kontraktor at inhenyero sa Petronas. Nagkaroon sila ng 3 anak at tila masaya at matagumpay ang kanilang buhay.
Nagtapos si Itika ng master's degree sa geology sa University of Malaysia. Sa papel, parang perpekto ang kanyang buhay. Pero sa likod ng mga kurtina sa loob ng kanilang bahay, iba ang tunay niyang pagkatao kumpara sa ipinapakita niya sa publiko. Hindi tiyak kung kailan eksakto nagsimula magtrabaho si Noor para sa mag-asawa. Pero ang malinaw mula pa noong umpisa, sinimula na siyang abusuhin. At tiniis yun ni Noor marahil dahil wala na siyang ibang pagpipilian. Dahil kailangan niya ng trabaho, dahil wala siyang paraan para makaalis. Nakakalungkot pero karaniwan na ang ganitong kwento. Maraming kababaihan mula sa Timog Silangang Asya ang umaalis sa kanilang mga tahanan para maghanap ng trabaho sa ibang bansa. Umaasang maiangat ang kanilang pamilya mula sa kahirapan. Karaniwan ang mga lalaki ay nagtatrabaho sa bukid o pabrika. Para sa mga babae, ang pagiging kasambahay ay isa sa kaunting oportunidad na meron. Kaya naman nalalagay sila sa panganib ng pang-aabuso at pagsasamantala. Kaya naman hindi natatangi ang sinapit ni Noor. Kapag nagsaliksik ka, makakakita ka ng dose-dosena kung hindi daang-daang parehong kwento ng mga migranteng kasabahay na sinasaktan, inaabuso, binabayaran ng kulang o tuloy ginagawang parang alipin. At sa likod ng maraming ganitong kaso ay ang mga iligal na ahensya ang nagpapadala ng mga manggagawa sa ibang bansa na nilalagay sila sa mga tahanang hindi sila tinatratong tao kundi parang pag-aari. Ayon sa autopsy report, si Noor ay dumanas ng matagal at sistematikong pang-aabuso. Ang mga sugat sa katawan ni Noor ay hindi bago. Ang ilan ay nagsisimula ng maghilom habang ang iba naman ay sariwa pa at nagpapakita na maaring ilang linggo kung hindi man buwan ang itinagal ng pananakit sa kanya. Pero naniniwala ang mga investigador na ang pinakamatinding pahirap ay nangyari sa pagitan ng December 8 at December 11. Ang panahong pinaniniwalaang namatay si Noor. Hindi lang siya pinapagalitan kapag nagkakamali, kundi sinasampal. Ang kalupitan na dinanas niya ay higit pa ron at mas malupit pa at walang awa. Ayon sa mga ebidensya, hindi lang nila binubunton kay Noor ang kanilang galit. Ginawa pa nila siyang parausan ng kanilang emosyon at mas malala pa, ginawa rin siyang libangan. Tuwing sila'y nag-aaway ulang magawa, si Noor ang pinagbubuntunan nila. Hinila siya sa sahig gamit ang kanyang buhok, sinasampal, nilalait at pinagtatawanan. At pagkatapos ay nire-record pa nila ang lahat. Para bang aliwan lang ito sa kanila, isang bagay na gusto pa nilang panuuring muli. Sa lahat ng kalupitan, may dalawang uri ng pang-aabuso na itinuturing ng mga saksi at investigador na sobrang bangis at hindi makakalimutan. Isa na rito ang pagbuhos ng kumukulong tubig. Si Noor ay isang ganap ng babae pero pilit siyang pinapaliguan ng mag-asawa na parang bata. Bukod sa kahihiyan, sinadya pa siyang buhusan ng kumukulong tubig. Pinatunayan ito ng mga paso sa kanyang balat. Ang sakit na nararamdaman niya ay tiyak na labis at hindi matitiis. Malinaw na may matitinding paso at iritasyon sa kanyang katawan, mga sugat na tugma sa resulta ng pagkakasunog ng balat. Pagkatapos ay lumabas ang forensic dental findings, mga detalyeng nagpayanig sa buong korte. Si Dr. Noor Hayati, isang forensic dentist mula sa Kuala Lumpur Hospital, ang inatasang suriin ang bibig ni Noor at ang kanyang natuklasan ay labis na nakakadurog ng puso. Maraming pinsalang natagpuan sa loob at paligid ng bibig ni Noor. May 8 sugat sa malambot na bahagi ng kanyang labi, gilagit at panloob na pisngi. Pero ang pinaka nakakakilabot ay ang kalagayan ng kanyang mga ngipin. 6 sa kanyang mga ngipin ay labis na nasira. Ang klase ng pagkabali ay hindi tugma sa mga karaniwang aksidente tulad ng pagkadapa o pagkasuntok. Hindi itong uri ng mga sugat na dulot ng blunt force o malakas na pagkatama. Sa halip ay mas may nakakakilabot pa na nadiskubre si Dr. Noor Hayati. Ang pinsala ay tugma sa isang marahas na paraan ng paghatak. Sa madaling salita, pilit na binunot ang mga ngipin. Ang mga bali ay hindi lang sa nakikitang bahagi ng ngipin kundi umabot hanggang sa ugat. Binali ang buto sa likod ng mga ngipin at pinunit ang gilagid mula sa panga. At ang pinakamasaklap, nangyari ang mga sugat na ito malapit sa oras ng pagkamatay ni Noor. Walang sinyalis ng pagaling, walang pamumuo ng dugo, walang pagkakataon para makabawi. Buhay pa siya nang gawin ito sa kanya. At pagkatapos ay lumabas ang video. Sa gitna ng investigasyon, nakadiskubre mga pulis na isang video na nagpayanig kay sa mga veteranong investigador.
Ipinapakita nito si Noor habang pilit na binubuksan ang kanyang bibig. May isa sa mga gumawa ng krimen na humawak sa kanyang ulo habang isa naman ay may hawak ng pliers. Asa hindi masukat na kalupitan, sinimulan nilang bunutin ang kanyang mga ngipin isa-isa. Walang anesthesia, wala kahit anong pampamanhid sa sakit, tanging halakhakan lang ang maririnig. Labis itong nakaapekto sa mga investigador. Hindi lamang ito simpleng pagpatay, ito ay torture. Matagal, sinadya at ginawa mismo ng mga taong walang awang nagdokumento ng kanilang ginawa. Siya napasigaw sa sobrang sakit mula sa paso, sa mga pasa, sa mga pananakit. Bawat sugat ay sunod-sunod at patong-patong. At ang lahat ng ito ay naitala sa video, hindi para umamin, hindi bilang ebidensya, kundi bilang libangan ng mismo mga taong gumawa nito sa kanya. Nang kumalat ang balita tungkol sa kasong ito, maraming nabigla at natakot. Ang sabi ng ilan, hindi nila kayang tapusin ang pagbabasa ng ulat ng mga investigador o ng pahayag ng forensic doctor. Kahit ang mga profesional sa medisina na sanay sa mga mararahas na kaso ay umamin na hindi nila maisip ang tindi ng sakit na dinanas ni Noor. Ayon sa isang forensic expert, ito raw ay 10 out of 10 sa sukatan ng sakit. Isang uri ng pagdurusa na hindi mo gustuhing maranasan. Namatay si Noor dahil sa isang matinding impeksyon na tinatawag na necrotizing fasciitis. Isa itong mabilis na kumalat na impeksyon na sumisira sa balat at mga tissue sa ilalim nito. Natuklasan din ng mga doktor na kumalat na ito sa kanyang dugo na tinatawag na septicemia at itong dahilan kung bakit bumigay ang kanyang katawan. Hindi lang ito basta-basta ang impeksyon. Sanhi ito ng matitinding paso, bukas na sugat at mga hindi nagamot na pinsala sa kanyang katawan, lalo na sa balikat, braso, hita at bukong-bukong. Dahil sa pagbuhos ng mainit na tubig at paulit-ulit na pambubugbog, kaya labis na nasira ang kanyang balat. Dahil hindi naagapan at hindi nagamot ang kanyang mga sugat, kaya nagka-impeksyon. Habang tumatagal, lalo lang lumalala ang impeksyon hanggang sa hindi na kinaya ng kanyang katawan. Mas nakakatindig balahibo pa ang paraan kung paano nalaman ang kaso. Nang tuluyang bawian ng buhay si Noor dahil sa matinding pagpapahirap, hindi tumawag ng saklolong mag-asawa. Sa halip, sinubukan pa nilang pagtakpan ang nangyari. Binuhusan nila ng Dettol at iba pang disinfectant ang katawan ni Noor. Umaasang matatakpan ang amoy ng kimikal ang mabahong amoy ng naaagnas na bangkay. Iniwan nila ito sa loob ng kanilang condominium unit sa Pinampang, Sabah, umaasang walang makakahalata. Pero syempre hindi magtatagal ang amoy at hindi rin ito kayang itago. Kaya para maunahan ang anumang hinala, gumawa sila ng ibang paraan. Nagpunta sila sa istasyon ng mga pulis at nagkunwaring nag-aalalang amo. Pero ang hindi nila inaasahan ay iniimbestigahan ng mga pulis ang lahat ng may kaugnayan sa isang biglaang pagkamatay, kasama na ang mga taong nagsusumbong nito. Agad na napansin na may kakaiba ang mga investigador. Hindi tugma ang kwento ng mag-asawa ng masusing siyasatin. Magulo ang kanilang timeline at kahina-hinala ang kanilang mga kilos. At nang mas lumalalim ang investigasyon, natuklasan ng mga pulis ang mga video at larawan na nagpapakita kung paano nila tinrato si Noor na parang laruan. Dito tuloy na bunyag ang kanilang kasalanan. 3 araw lang matapos ang pagkamatay ni Noor, noong December 14, 2021, inaresto si Etika at Ambry. Pagkalipas ng 2 araw noong December 16, lumabas ang resulta ng forensic examination. Doon na kumpirma at nakita ng mga pulis sa video na hindi lang ito isang beses nangyari ang karahasan. Isa itong nakakatakot na paulit-ulit na pagpapahirap sa isang batang babae na pumunta sa Malaysia para lang magtrabaho at matulungan ang kanyang pamilya. Dahil sa napakaraming ebidensya at matitinding pahayag mula sa mga medical expert, pormal nang dinala sa korte ang kaso noong December 29, 2021. Mula pa sa simula ay malinaw ng sinabi ng mga taga-usig na hihilingin nila ang parusang kamatayan para sa 2 salarin. 15 saksi ang pinatawag upang tumistigo. Kabilang dito ang mga forensic doctor, digital analyst at ang mga taong may alam sa buhay ni Noor at sa mga pangyayari bago siya namatay. Ang abogado ni Ambry na si Datuk Ram Singh ay humili ng kaunting konsiderasyon. Humiling siya ng 30 years na pagkakakulong at 4 na palo ng ratan sa paangkin ng pagsisisi ni Ambry at gusto ron nito humingi ng tawad sa pamilya ni Noor. Ang abogado naman ni Etika na si Datuk Siri Rangbir Singh ay humiling ng kaunting konsiderasyon din.
Sinabi niya na si Itika ay walang dating criminal record, umiinom ng gamot para sa mental health at inalagaan ng kanyang mga anak na kambal na may autism. Binigyang din niya na nagpapasuso pa si Itika noong mga panahong yon. Isang controversial na desisyon ang nangyari noong April 26, 2022 dahil pinayagan ng Court of Appeal na makapagpiyansa si Itika. Dati na itong tinanggihan ng High Court pero matagumpay na nakumbinsi ng kanyang mga abogado ang korte na payagan siya makapagpiyansa ng 30,000 Malaysian ringgit o kulang-kulang 400,000 sa peso. Isang lokal na garantor na base sa Section 388 ng Criminal Procedure Code. Ayon sa section na ito, pwedeng payagan ang piyansa kung ang akusado ay babae, minor de edad o may pisikal o mental na karamdaman. Tinanggap ng korte ang katayuan ni Itika bilang isang ina na nagpapasuso bilang dahilan para pansamantalang palayain siya kahit nahaharap sa kasong murder. Noong October 20, 2022, sumunod si Ambri. Pinayagan din siya makapagpiyansa ng High Court ng 30,000 Malaysian ringgit. May kasama pa itong 10,000 Malaysian ringgit o kulang-kulang 130,000 sa peso na deposito at 2 lokal na garantor. Dahil sa nangyari, maraming nagalit. Isang babaeng namatay at pinahirapan hanggang sa tuluyang masira ang kanyang katawan. Pero ang mga salarin ay malay nakakalakad habang nakapiyansa. Ngunit pansamantala lang ang kanilang paglaya dahil noong November 17, 2022, muli inaresto sina Itika at Ambri at formal na kinasuhan ng murder sa ilalim ng Section 302 ng Penal Code, kalakip ang Section 34 na nangangahulugang naniniwala ang korte na kumilos sila ng magkasabwat at may parehong layunin sa pagkamatay ni Noor. Napakahalaga ng mga digital evidence, ang mga video at larawan na nakita sa kanilang mga cellphone sa pagpapatibay ng kaso laban sa kanila. Hindi namatay si Noor dahil sa isang suntok lang, kundi dahil sa paulit-ulit at sinadyang pananakit. Kaya naman itinutulak ng mga taga-usig ang pinakamataas na parusa na pwedeng ipataw sa kanila. Bagamat tinanggal na ng Malaysia ang mandatory death penalty noong 2023, may kapangyarihan pa rin ang mga hukom na ipataw ito sa mga malulubhang kaso. At ayon sa mga taga-usig, isa ito sa mga kasong iyon. Habang tumatakbo ang paglilitis, sina Itika at Ambri ay naiulat ng naghiwalay pagsapit ng taong 2024 at patuloy na sinisisi ang isa't isa. Pero iba ang ipinakita ng mga video, pareho silang aktibong sangkot. Malinaw ang kanila naging partisipasyon. Sa huli, parehong formal na kinasuhan sina Itika at Ambri sa ilalim ng Section 302. Dahil hindi na sa pilitan ang parusang kamatayan, binigyan ng option ang korte na maghatol ng kamatayan o pagkakakulong ng 30 years hanggang 40 years. Kaya naman noong June 20, 2025, ibinaba na ang hatol. Si High Court Judge Datuk Dr. Lim Hock Leng ang humatol na pareho nagkasala sina Itika at Ambri sa pagpatay kay Noor. Bawat isa ay sinentensya ng 34 years na pagkakakulong. Bukod pa rito, si Ambri ay pinatawan ng 12 palo ng ratan. Ayon sa Section 289 ng Criminal Procedure Code, hindi pinapayagan si Itika na patawan ng palo dahil sa ipinagbabawal ng batas sa Malaysia ang corporal punishments sa mga babae. Sa loob ng korte ay labis ang tensyon at emosyon. Si Ambri ay nakaupo ng walang kahit na anong reaksyon habang binabasa ang hatol. Si Itika naman ay yumuko at tinakpan ang kanyang mukha. Marahil dahil sa hiya, takot o pagsisisi, na siya lang ang tunay na nakakaalam. Kahit na nakiusap na ng taus-puso ang kanilang mga abogado para sa mababaw na parusa, nanindigan ang hukom. Ayon sa kanya dahil sa sobrang kalupitan na dinanas ng biktima at sa sistematiko at matagal na pang-aabuso, wala nang ibang opsyon ang korte. Nang kumalat ang balita tungkol sa hatol, umani ito ng matinding galit at pagkabigla, hindi lang sa Malaysia kundi pati na rin sa ibang bansa. Hindi lang dahil sa kabangisan ng krimen kundi sa kung sino ang may gawa nito. Marami ang nagsasabi na paano raw nagawa ng isang taong minsan ang hinangaan sa telebisyon na kilala sa kanyang mahinahon at mabait na anyo ang ganitong kabagsik na krimen sa likod ng mga saradong pinto. Itinampok ng kasong ito ang mapanganib na kakulangan sa proteksyon para sa mga kasambahay, lalo na sa mga migranteng babae na nagtatrabaho at naninirahan sa mga pribadong bahay, malayo sa mata ng publiko at halos walang sumusubaybay. Ang pagkamatay ni Noor ay hindi ang una sa ganitong uri ng kaso, at sa kasamaang palad, malamang ay hindi rin ito ang huli.
Ilang linggo matapos ang hatol, naglabas ng isang pinagsamang pahayag ang isang koalisyon ng mga grupo para sa karapatang pantao. Ayon sa kanila, ang pagpatay kay Noor ay bahagi ng isang nakakabahala ngunit pamilyar na pattern ng isang realidad na matagal nang nararanasan ng mga kasambahay sa Malaysia. Muling itinutulak ng koalisyon ang matagal nang naantalang Domestic Worker Bill, isang reforma na matagal nang pinag-uusapan pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nagiging batas. Itinuro din nila ang isang bagay na tila napakasimple at malinaw. Ang gawaing bahay ay trabaho. At ang mga taong gumagawa tulad ng pagluluto, paglilinis, pag-aalaga ng mga bata o matanda ay karapat-dapat ding magkaroon ng parehong legal na proteksyon gaya ng ibang mga manggagawa. Pero sa hindi malamang dahilan, hindi pa rin ito maisa sa katuparan. Binatikos din ng koalisyon ang kasalukuyang Employment Act ng Malaysia na hanggang ngayon ay hindi pa rin isinalang-alang ang mga kasambahay sa mga batayang karapatan ng mga manggagawa tulad ng garantisadong araw ng paghinga, maternity leave, limitasyon sa oras ng trabaho at akses sa legal na tulong kapag may nangyaring masama. Sa madaling salita, ang mga karapatang itinuturing na normal at pangkaraniwan para sa ibang manggagawa ay hindi pa rin naibibigay sa kanila. Malinaw ang mensahe ng koalisyon. Kung walang tunay na proteksyon sa batas, magpapatuloy ang pang-aabuso. Maaring hindi ito makita sa harap ng kamera, maaaring walang balita. Pero patuloy itong mangyayari sa likod ng mga saradong pintuan, sa mismong mga bahay na pinagsisilbihan nila ng buong sipag at tiyaga. 34 years na pagkakakulong para sa pagwasak ng buhay ng isang batang babae na ang tanging pangarap ay mabigyan ng mas magandang kinabukasan ng kanyang pamilya. Sana ay magsilbi itong aral para sa mga may balak na magtrabaho bilang kasambahay, lalo na sa ibang bansa. Bago magdesisyon, pag-isipan muna ng maigi kung karapat-dapat ba na umalis at magtrabaho sa ibang bansa. At magsilbi din sana itong aral sa mga amo. Maging mabait, maunawain at bigyan ng pagmamahal at kahalagahan ang mga taong tumutulong para mapagaan ang mga gawaing bahay. Itrato sila na tao at huwag itrato na parang alipin o hayop. Ibigay sa kanila ang nararapat na oras ng trabaho at pahinga. May maipasamang batas o wala para sa kanila.